Heto na, mga kababayan ko. Hindi na nakapagpigil si General Torre. Binasag na ang kanyang katahimikan sa kung ano-anong pinupukol ng KOJC, lalong-lalo na ng kanilang abogado na si Turon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan ko, I stand for General Torre, mga kapatid. Eto na, hindi ko na patatagalin to. Pag-usapan natin to. Isa lang naman ang issue eh. Ang kanilang leader ay may warrant. Ito po mga kababayan ko, naganap po yung pagsasalita ni Brigadier General Nicolas Torre, mga kapatid, sa flag ceremony every Monday ng PNP Davao. Dahil siya na po ang district director doon, mga kapatid. Ito po, nagsasalita siya. At hindi na nga po nakapagpigil itong si General Nicolas Torre, mga kababayan ko, na isa po sa mga nangungunang tumutugis sa puganting pastor na si Kibuloy. At ang pinakamatindi po dito, mga kababayan ko, sa mga sinabi niya, panoorin natin to, pakinggan niyo po mabuti. At may 5 silang kasamahan na may warrant. Ang isang nahuli na. Daldal ng daldal ang kanilang abogado na imbalido ang warrant. O si General Turon, o kumusta ka na, Atty. Turon? Meron silang mga kung ano-anong proseso. Meron pa silang mga ano-anong mga remedies. Yeah, General Torre, may sariling batas ang KOJC. Just to clarify ko lang, no? May sariling batas ang KOJC, may sarili silang mundo, may sarili silang Diyos, may sarili silang langit. At yung langit at sinasabi nilang ganyan, General Torre, ay napuntahan na ni Kibuloy. Kaya nga po mga kababayan ko, minsan hindi nyo maintindihan yung sinasabi ng mga abogado na lumalaban dito. Alam nyo kung bakit? Kahit sino pang abogado, kung kriminal ka pa, o ano pang nagawa mo, basta meron kang abogado, ipagtatanggol ka. Ang trabaho ng abogado, mga kababayan ko, depensaan ka. Whether na ikaw ay mali, o whether ikaw na itama, mga kababayan ko. Kung nasa tama ka naman, well, maganda. Pero kung nakatodas ka ng tao, for example, nakapatay ka ng tao, mga kababayan ko, may abogado ka, magaling. Katulad ng mga kilalang abogado ngayon, mga kababayan ko, si Turon, Tupacs, di ba? Naalala ninyo, pagtatakpan ka ng mga yan, gagawa ng butas yan mga yan para malusutan yung batas. Mga kapatid, di ba? Yan ang sinasabi ni General Torre. Tingnan mo yung misleading nung ginagawa nung abogado ng KOJC na si Turon. Panoorin nyo to. But the social media is not the place to be. The place to be is the court. Correct. Kasi yung mga content creator niya, sila yung tatlong tukmol. Diba? Tapos yung magpo-programa, ang ginagawa nila is puro pagpapaawa sa social media, puro pagpapaawa na kawawa sila. Tama? No? Puro pagpapaawa, puro ganito, uy, kami ganito, ganyan. Oh, pero pag pinakita nila doon sa pag pinakita nila sa channel nila, mga kababayan ko, sa social media nila, pag pinakita nila, ang nangangawawa, pulis. Diba? Pero sa media, mga kababayan ko, kung makikita ninyo, para patas tayo, yung mga member nila, sinasapok yung pulis sa ulo, binabato ng mga bote na mabaho na may dumi ng tao, binabato ng kung ano-ano, pero para sa kanila, hindi nila pinapakita yon. Diba? Tuloy. And it will only start rolling if the leader and those other accused submit themselves to the jurisdiction of the court. Na anong ginagawa nila? Dahil marami silang pera? I-ridicule nila tayo na tayo mga utusan? Ganoon na nga, kasi sabi nga ni Badoy, ikaw para ka sa bayan. Para ka sa bayan. Sabi ni Badoy sa mga pulis, tandaan nyo, para kayo sa bayan. Para kayo sa ganyan. Naalala niyo yun? Nagagaganon si Lorraine Badoy habang nagja-jogging yung mga pulis, mga kababayan ko. Binubulyawan nila. Tandaan nyo, para kayo sa amin. Hindi ano naman kung ano. General Torre, alam niyo sa totoo lang,
Walang masama sa sinasabi ni General Torre dito, to be honest. Ang ginagawa niya dito, General Torre is implement yung batas, mga kababayan ko. Ang trabaho ng pulis yun. Ano ba si General Torre? Diba? Pulis, mga kababayan ko. Tuloy. Tayo ay mga sinususian ng kung sino-sino. Hindi ba nila nakita ang mga sarili nila? Sila mismo, yung mga panelist nila, si Badoy, si Eric Celis, si Torion, si Badoy, si Eric Celis. Mga consultancies na tumatanggap ng 100K noon, nawala daw. Oh, come on. Diba? yung kanilang CEO at ang iba pa nilang mga panelists dyan sa kanilang mga regular na programa, hindi ba sila nahihiya? Sinususian sila ng isang taong may warrant na ang kaso ay child abuse. Oh my God. Correct. I agree with General Torre, no? Sinususian sila, ibig sabihin na sinususian, minamanduhan sila ng isang taong may kaso ng child abuse. Mga kababayan ko, tama ka dun. Tama ka dun. Kinasuhan, mga kababayan ko. Hindi lang sa korte ng Pilipinas, pati na rin sa korte sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Estados Unidos, mga kababayan ko. 'Di ba? I know that Badoy and Celis, why are they in SMNI? Nagtatyaga sila diyan because wala na pupuntahan ng mga trabaho yung mga yan. Do you think si Celis may degree ba yan? Hindi, rebelde yan eh. 'Di ba? Oh, si Badoy, doctorate yan. Pero anong doctorate? I don't know anong doctorate niya. Pero para sa akin, tingnan mo, mas pinili niya mas pinili niya yung kumalaban sa taong bayan. Kasi sinasabi nila kung laban para sa bayan. If they are fighting for the Filipino people, if they are fighting for the insurgency, if they are fighting for laban na ito, laban sa komunismo, mga kababayan ko, ba't tingnan nyo, ultimo yung pulis nakakampi nila. Ayaw nila maipagtulungan sa atin. And nagkukuman sa kanila para lang sa ganyan, isikibuloy. Kung talagang maka Duterte sila, ayaw ni Duterte sa, kung ayaw ni Duterte sa NPA, wala nang problema, ano sila Celis. Pero ang tanong dito, si Kibuloy, ayaw ni Duterte ng rapist eh. 'Di ba? Mga kababayan ko, naalala niyo to, sabi ni Duterte, malaman ko lang na ganito ka, patsuning kita, 'di ba? O yung mga nagkaroon ng panahon niya, may binabalitaan lang na di umano'y nanggahasan ganito na tatay. Pinatumba niya, di ba, mga kababayan ko? Pero eto, mga kababayan ko, because of Duterte's best friend ni Duterte, pinagamit ni Kibuloy yung mga niya, mga kababayan ko, inaakusahan si Kibuloy ngayon sa Pilipinas, pero sa Estados Unidos, confirm na sa may kaso siya, mga kababayan ko. Bakit ganito, mga kapatid? Ayaw pong asikasuhin ito ni Duterte. Kung galit talaga si Duterte sa rapist, bakit hindi niya palabasin si Kibuloy? Mga kababayan ko, na inaakusahan, di ba? Child molester. Kaya tayo mga pulis, pag niridicule tayo ng mga tao na yan, isa lang sagot natin, hoy, bago nyo kami pulaan na kami ay sinususian ng kung sino-sino ng mga politiko, professional kaming pulis. Correct. Meron ko integrity, yung tawagin. Ako hindi ako pulis, pero nakita ko kasi magtrabaho si General Torre. Napaka-firm niya magtrabaho. Sobra. Nakasama ko yan magtrabaho. As is yan sa trabaho niya. Ayaw ng korap ng tao na yan. Hindi susunod sa kung kani-kanino yan. Mga kababayan ko. Kung trabaho. Tuloy. Kayo, sinususian ng isang taong may warrant na nagtatago sa batas. Correct. Ang sabi ng inyong abogado, may mga warrant, may mga remedy pa kayo at invalido ang warrant. Hindi invalido ang warrant. Korte ang naglabas. Simpleng tanong, 6 ang akusado. Ang isa nahuli na, si Pauline Canada. Bakit kung hindi valid ang warrant, hanggang ngayon nakakulong si Pauline Canada, walang nagawa ka nilang pera, hindi nila mailabas sa kulungan, doon sa kung saan ay inilagat siya ng korte.
You know what's the reason, guys? No, the reason ito. Walang baliwala yung pera nila Quiboloy dito kasi hindi kasi nga sabi ko nga sa inyo, malakas ang ebidensya dun sa kaso. Mga kababayan ko. At hindi siya hindi siya makakapag what we call this? Hindi siya makakapag piyansa, mga kababayan ko. Yun ang problema doon, no? At hindi siya makakawala dun sa batas na yung pag yun ang kaso mo. Tuloy. At dagdag ko lang din, kaya pinalalabasan na imbalido ang kaso, hindi malakas yung ganito. That is publicity rate, mga kababayan ko eh. Kasi kung hindi makapagpiyansa yung babae, ibig sabihin nun, mga kababayan ko, malakas ang laban at malalakas ang ebidensya, mga kababayan ko. Pero mga kababayan ko, pag si Quiboloy ang nahuli at hindi makapagpiyansa, mga kapatid, masisira kasi yung organization nila, which is the structure, mga kababayan ko, na kinakatakot ng mga KOJC member na nakikinabang sa simbahan ay mawalan sila, mga kababayan ko, ng mga miyembro. Kung mga subscribers, mga kababayan ko, malaki mawawala sa kanila, mga kapatid. Yun po ang iniingatan nila dito, mga kababayan ko. That's why hindi pwedeng mahuli si Quiboloy, mawawasak ang KOJC na kinukuha na nila ng pera. Ibig sabihin, ang kanilang mga warrant ay valido. Validated. Okay? Pag sinabing valido, sa Tagalog is validated. Kaya tayo mga pulis, pag narinig tayo ng mga tao na yan, taas loob tayo at sabihin, gumagawa lang kami ng aming trabaho, hindi kami papa-apekto sa inyong pagre-ridicule, may checkpoint kami sa highway na yan. Ito, tama yung sinasabi ni General Torre, no? Tama yung sinasabi niya dito, to be honest. Kaya ako naniniwala kay General Torre sa sinasabi niya dito kasi straight to the point, mga kababayan ko. Tuloy. Hindi kami papa-apekto sa inyong pagre-ridicule. Totoo yan. May checkpoint kami sa highway na yan. Ito, speaking of checkpoint, hindi lang naman kayo ang tao dyan. Correct. Merong airport dyan. Correct. Merong mga hotel dyan. Tama. May mga restaurant dyan. Tama. At napakarami ng mga establishmento na nandyan. Pag nag-checkpoint daw po kasi General Torre, exclusive daw po for Quiboloy. Ganyan po sila, General Torre. Exclusive po kay Quiboloy yun. Yun ang iisipin ng mga taga-KOJC. Palalabasin ng mga vlogger nilang Bulaan. Tuloy. Walang nagre-reklamo bukod tanging kayo ng mga nagpoproteksyon ng isang pugante. Totoo yan. No? Always yan. Kaya malakas ang kutob ko, nandun din yun eh. Nandun si Quiboloy sa 30 hectares na yan. Ng isang nagtatago sa batas na kriminal. Okay? Tayo ay pulis. Huwag tayong paapekto sa mga yan na aatrasan natin ang ating trabaho. Correct. Because our police is implement the law. Pinatutupad lang nila ang batas, mga kababayan ko, which is yan ang batas na pinapadampot at pinapahuli sa waran si Quiboloy. Pasalamat sila, hindi pa ako inuutusan. Uy. Pasalamat daw siya, hindi pa daw siya inuutusan. Nino? Hanggang ngayon, hindi priority sa buhay ko si Quiboloy. Correct. Dahil may ibang mga unit na nagtatrabaho para sa pagkahuli sa kanya. Nako. Right now, my job as your regional director is still to maintain peace and order in PRO 11, to lead you and need your help. We are going to do that and we're going to overcome these adversities. So once again, ako'y nagpapasalamat sa inyong cooperation and I do hope that we continue to uphold the law. We continue to prevent and control crimes. And most of all, we have to enforce the law without fear or favor. And with that, ulitin ko, maraming salamat sa inyong cooperation. Magandang umaga sa ating lahat. Alam mo, mga kababayan ko, this is the biggest challenge for General Torre. Ang tuwa naman sinasabi niya, mga kababayan ko, no? May mga nagtatrabaho talaga para huliin si Quiboloy, mga kababayan ko. But now,
He is the director ng Davao, mga kababayan ko, district director o DD kung tawagin, mga kapatid. Trabaho niya na iserve yung warrant of arrest sa puganting pastor na ito na si Kibuloy. Ngayon, mga kababayan ko, nagiging affected kasi to. Nakubigyan ng kulay kasi sa social media, sa media, walang nagpapakita na ginagawa ni Tory. Totoo mga kababayan ko, iilan lang sa atin dito, bilang mo lang sa kamay o mabibilang mo lang siguro, mas mga kababayan ko, ang iilang tao na nagbabalita kung ano yung point of view ni General Tory. 'Di ba? Ako, isa ako doon. Mga kababayan ko, sa sinasabi ko yung punto niya kung bakit. Because papanig ako doon sa batas, mga kababayan ko. Hindi ko papanigan yung ginagawa nilang ng mga vlogger ni Kibuloy na wala naman sa batas. 'Di ba? Mga kababayan ko, sabi nga ni Kibuloy, mga kababayan ko, dalhin daw sa korte yung kaso, dinala sa korte yung kaso, mga kababayan ko. Ngayon naman nagkawaran siya, di naman siya lumilitaw. Mga kababayan, kasi bakit? Mga kababayan ko, there is a possibility, no, di umano, totoo talaga nanggahasa itong pastor na to. Ngayon, ang trabaho ni General Tory ngayon dyan sa Davao, hindi para i-prioritize yung paghuli kay Kibuloy. Ginawa niya lang yung dapat na trabaho niya, mga kababayan ko. Sabi niya nga, pasalamat pa nga daw sila, hindi pa daw siya inuutusan. Napaisip ako doon na sino nag-uutos. Mga kababayan ko, sino mag-uutos, 'di ba, mga kababayan ko? Well, ang tindi nito, mga kababayan ko, sinabi ni General Tory dito, at maliwanag sa narinig nyo rin at narinig ko, mga kapatid, pasalamat pa daw sila, hindi pa daw siya inuutusan. What if pa kaya pag inutusan na siya? Ayun ang pinakamatindi doon, mga kababayan ko. 'Di ba? Baka mamaya mga taga KOJC hindi na umalis ng kingdom yan, mga kababayan ko, doon na magtiyaga yan. At in fact, mga kababayan ko, no, update po ko doon sa nangyayari. I think 50% na po ng kingdom ang nasusuyod nila. At palakas po ng palakas yung nakukuha nilang frequency ng heartbeat. At ito pa po, dadagdag ko pa po sa inyo, mga kababayan ko, ha. Konting spasyo na lang ang kanilang sinusuyod, mga kababayan ko. Dahil sa sobrang laki po ng structure nitong KOJC compound, mga kababayan ko, at marami pong hidden na mga bunker, hidden na tinatagong lagusan ito, mga kababayan, na mabubunyag na, mga kapatid. Kaya konting tiis na lamang, marami pong improvement na mangyayari mula po ngayon. Maybe tomorrow, maybe next week, mahuhuli na rin yan si Kibuloy, mga kababayan ko. At ang pinakamatindi po dito, mga kababayan, na idadagdag ko lang po, mga kapatid, no? Mga kababayan ko, no? Yung katedral at yung Jose Maria College ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. Mga kababayan ko, there is a secret na marireveal, mga kapatid. Hindi malabong mangyari ito dahil matagal na may kaso si Kibuloy. Kung sakaling kunin man siya ng Estados Unidos sa Pilipinas, handa na ang tataguan niya, mga kababayan ko. And anumang oras, masusukol na ng ating kapulisan yon, mga kapatid. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli, mga kababayan ko, sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po.